الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Mga Ginoo, mga binibini. Hayaan niyo akong batiin kayo kung paano mabatian ang mga tao sa paraiso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na tagapakinig, hindi lingid sa ating mga diwa kung gaano kalaga ang pananaliksik ng kaalaman sa Islam. Hindi natin maisa sa buhay ang napagiging Muslim hanggat hindi natin pinag-aaralan ang ating relihiyon. Matutuklayan natin mula sa banal na Quran kung saan madaling hanggang sinabi ng Allah, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Sa malapit ng kaulugan, magkatumbas ba yaong nakaalam at yaong walang alam? Malinaw na ang walang alam ay hindi maihahalin tulad sa may alam. Alam niyo ba mga kapatid na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam at pag-aaral na turuan ito ay palatandaan na ninanais sa Allah ang kabutihan para sa atin? Katiyakan ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagika, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Sino man ang naisin ng Allah sa kanyang kabutihan ay paiintindi sa kanya na Allah ang relihiyon. Ganito kalaga para sa isang Muslim na pag-aralan ang kanyang relihiyon. Kaya alugod natin sa tabi ang pag-aaral sa madrasa, sapagkat dito ay nahubog ang ating kamalayan sa Islam. Dito rin natin matututunan kung paano sa buhay ang Islam at kung paano maging isang mabuting Muslim. Hindi lamang sa ating tahanan, kundi maging sa ating kapaligiran at lipunan. Ayon sa ating mga scholar, kullama zada al-ilm, zada al-iman. Wa kullama zada al-iman, zada taqwa. Sa tuwing nadaragdagan ang ating kaalaman sa Islam, ay nadaragdagan ang ating pananampalataya. At sa tuwing nadaragdagan ang ating pananampalataya, ay nadaragdagan din ang takot natin sa Allah. Sa panahon ng pumulo ni Umar ibn al-Khattab, ang pinuno ng mga mananampalataya, radiyallahu anhu, ay nangangahulugan niyang lumabas sa gabi at palihim na magmasid sa kanyang mga nasasakupan kung mayroong maglaing o pangangailangan ang mga ito. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa daan, narinig niya mula sa isang bahay na nag-uusap ang isang ina at anak nitong babae. Palihim na nakinig si Umar sa kanila at nalaman niya na ang mag-ina ay naglalako pala ng gatas. Sabi na ina, anak, dagdagan mo ng tubig ang gatas dahil bebenta natin upang dumami ito. Ngunit inay, sabi na anak, hindi ba ito pinagbawal ni Umar? Ang ating pinuno, nadagdagan ng tubig ang gatas dahil ito'y pandagaya. Pero wala dito si Umar, anak. Katwigan ay na. Hindi niya tayo nakikita. Sumagot ang kanyang anak at ito ang pinakadumanak sa isipan ni Umar habang siya'y nakikinig sa dalawa. Mahal kong inay, sabi na anak. Hindi man tayo nakikita ni Umar. Tiyak na, nakikita tayo ng Allah. Kinabukasan ay pinatawag silang dalawa ni Umar at binigyan niya ng pagangal ang anak ng babae. At alam niyo ba, mula sa babae ito ay nasilang ang isa sa mga nagkilang pinuno sa kasaysayan ng Islam, si Umar bin Abdul Aziz. Kawa nawa siya ng Allah. Hindi magbubunga ka naman sa Islam na anuman.
na si Aring instrumento kung paano mabuhay ang isang Muslim sa kanyang lipunan ng maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Mga minamahal na tagapakinig, nais kong tapusin ang aking talumpati sa isang panalangin. Panalangin na malimit sa miting ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. O Allah, gawin mo mapagpakinabang anuman ang tinuro mo sa amin. At ituro mo sa amin anuman ang may pakinabang sa amin. At dagdagan mo nawa ang aming kalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.